mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Magandang araw mga kanutrisyon! Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. At welcome sa Episode 5 ng Nutri-Serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutri-Serye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Ngayong taon ay nakafocus ang Nutri-Serye episode sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sektor sa iba't ibang level ng gobyerno para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. Makikilala rin natin ang Regional Nutrition Committee, ang mga miyembro nito, at ang mga Regional Nutrition Associations dito sa Metro Manila. Inaasahan din namin na marami ang maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo ng ating live video. Abangan rin ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na? Nanalo ka pa! Kaya halina tumutok sa 5th episode ng ating Nutri-Serye featuring another member of the Regional Nutrition Committee, the Department of the Interior and Local Government. Noong nakaraang episode ay ating nakilala ang isa sa mga miyembro ng Regional Nutrition Committee. Ito ay ang Grace Family Helper Project na isang faith-based organization.
Ating nakakwentuhan ang kanilang Executive Director na si Ms. Marlene Viray Navarro. Nalaman natin mula kay ED Marlene kung ano ang role ng kanilang organization bilang member ng Regional Nutrition Committee at ano ang mga nutrition and related activities na kanilang isinasagawa. Ngayong episode naman ay ating makikilalang isa pang member ng Regional Nutrition Committee of NCR, ang Department of the Interior and Local Government o ang DILG. Makakasama natin ngayong hapon ang Assistant Division Chief of the Local Government Monitoring and Evaluation Division ng DILG NCR Regional Office and member of the Regional Nutrition Management Group, Ms. Charlotte Publico. Magandang hapon, Ms. Charlotte, and welcome sa ating Nutri-serye. Magandang hapon, Mamila, at magandang hapon po sa lahat ng ating viewers ngayong hapon. Okay. So alam namin, Ms. Charlotte, na punong-puno ang inyong schedule, kaya maraming salamat dahil pinaunlakan mo ang aming invitation na makasama ka namin ngayong hapon. So marami po kami inihandang mga katanungan, kaya simulan na po natin ang ating kwentuhan. So, Ms. Charlotte, ang Department of the Interior and Local Government ay mahalagang miyembro ng National Nutrition Council Governing Board. Maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga viewers kung ano po ba ang mandato ng DILG? Ay, opo, Mamila. Ang DILG po or ang Department of the Interior and Local Government po ang nag-a-assist o umaalalay po sa ating Pangulo sa pangangasiwa po ng lokal na pamahalaan at pagtitiyak na nakakarating po ang mga basic services sa bawat sulok ng bansa. Ito rin po ay base sa Executive Order number 262 noon pa pong taong 1987. So, mandato po ng DILG ang tumulong po sa pagpapatupad ng general supervision sa atin pong pamahalaang lokal. So, responsable po ang DILG na magrekomenda ng mga polisiya, ng mga patakaran o alituntunin po o mga regulasyon po para po sa pagpapaigting ng kapayapaan, ng kaayusan at masigurado po ang kaligtasan ng publiko. At higit sa lahat din po ay ang masigurado na ang pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga lokal na pamahalaan po para po sa epektibo nilang pagpapahatid ng mga serbisyo po para sa mga mamamayan. So basically yun po ang DILG. Okay, so napakalawak ng functions ng DILG at mahalaga po yung roles na ginagampanan ninyo upang masiguro na maayos ang pamamahala ng ating mga lokal na pamahalaan at kasama na dito ang pagbibigay nila ng serbisyo at kasama dyan ang nutrition program. Okay, so Ma'am Charlotte, ikaw po ay aktibong miyembro ng Regional Nutrition Management Group at ang DILG NCR po ay active member ng Regional Nutrition Committee. Ano po ba ang roles or functions ng DILG NCR bilang member po ng ating Regional Nutrition Committee? Ay, opo, Mamila. Yun nga po, nabanggit niyo po na sapagkat ang DILG po ay umuupo bilang ikalawang tagapangulo or vice chair po sa National Nutrition Council Governing Board na kung saan ito po ay pinamumunuan po ng Kagawaran ng Kalusugan. Sa level naman po ng DILG NCR bilang kami nga po ay miyembro ng Regional Nutrition Committee ay nakikiisa po kami sa pagbibigay ng support at programa sa mga activities po ng Regional Nutrition Committee sa mga pagpupulong po ng mga miyembro at nakikipagtulungan po kami sa pagsusulong po ng koordinasyon sa iba't ibang sektor at ahensya para po mabigyan ng prioridad ang mga programa po at proyekto lalo na po sa implementasyon ng mga programang may kaugnayan sa nutrisyon. So, kami rin po ay miyembro din ng Regional Nutrition Evaluation Team or ng RNET po, kung saan ang DILG po ay bahagi sa taonan pong MELP or yun pong Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation, kung saan sinisigurado po ng team na naipapatupad ng mga local government units ang mga plano po nila when it comes to nutrition at
matutukoy po sa pamamagitan nito ang mga kalakasan or kahinaan pa ng ating po mga pamahalaang lokal sa mga programa po na ipinapatupad nila sa nutrisyon. So, sa pamamagitan po nito ay nabibigyan natin ng pagkakataon ng mga local government units natin na maisa-isa yung mga dapat pa nilang gawin na hindi pa po nila nagagawa, at nabibigyan din po sila ng mga rekomendasyon kung ano po ang mga naangkop pa pong hakbang upang maiwasto po nila at mapadali po ang pagkamit ng mga target natin po at target po nila sa nutrition po. So, maliban po sa bilang miyembro po ng Regional Nutrition Committee, ng Regional Nutrition Evaluation Team, after po kasi ng MELP, nakikisa rin po kami sa Regional Nutrition Shepherding, no? Kung saan inaagapayan po natin ang ating mga local government units patungkol pa rin po sa nutrition. So maliban po sa mga committee na yon, ang DILG din po ay naglabas din ng mga kautusan or polisiya po ukol po sa nutrisyon. Una po, ang para po sa pagpapanatili ng pagpapatupad ng asin law upang magarantiya po na ang iodization po sa lahat ng asin na ginagawa, na ibinibenta, na ikinakalakal sa buong region at sa mga ginagamit po ay masigurado po, kaya bilang kami po ay kasama sa Regional Bantay Asin Task Force. So maliban po doon, ang DILG din po ay nagmo-monitor ng pagsunod po or pag-comply ng ating mga local government unit sa Philippine Plan of Action. May inilalabas po ang DILG na polisiya para sa ating mga local government units para po dito. So, amin pong minomonitor kung ang ating pong mga local government units po ay sumusunod po ng naayon dito po sa PPAN. So, yun po ang ilan sa mga role ng DILG po when it comes to as a member of the Regional Nutrition Committee po, Manila. Ayan, so maraming salamat Miss Charlotte. Ang dami mong na-share mga ginagawa ng DILG NCR bilang suporta sa implementation ng nutrition program. Maganda yung nabanggit mo na ang DILG NCR ay bukod sa nag-guide sa ating mga local government units, kayo rin ay naglalabas ng mga polisiya na magsusupport para mahusay na ma-implement na ating mga LGUs ang mga programa, hindi lang pang nutrisyon, kundi yung mga basic service na kailangan na ipoprovide nila sa kanilang constituents. And we appreciate yung inyong participation sa ating ginagawang monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELP. Kasi doon ay nakikita kung ano pa ba yung mga dapat na i-improve na ating mga LGU pagdating sa implementation ng PIPAN. At alam mo, Ms. Charlotte, ang ating mga LGU, pag nakikita yung presence ng taga-DILG, iba yung dating diba? So, kayo kasi kinikilala nila bilang kanilang, kumbaga, nagbibigay ng guidance sa kanila, nasusupervise, at saka yun nga, tama yung nabanggit mo na katuwang sa pagpapalakas ng mahusay na pamamahala ng ating mga lokal na pamahalaan. Ms. Charlotte, nabanggit mo din na involved kayo dun sa Bantay Asin Task Force, sa shepherding. Kaya para sa amin sa National Nutrition Council, napakahalaga ng contribution nyo sa implementation ng nutrition program dito sa Kalakang, Maynila. And I'm sure ganyan din ang nangyayari sa iba't ibang bahagi din ng ating bansa. Kaya naman, we really appreciate the support, the cooperation and contribution ng DILG sa PIPAN implementation. At nakakatuwa na kayo ay talagang actively involved, hindi lang sa pag-attend ng meeting, pero kundi sa bilang members ng iba't ibang committees. Okay, so Ms. Charlotte, kanina na ipaliwanag mo ang mandato ng inyong ahensya, pero punta tayo dun sa specific na problema natin, which is food insecurity and malnutrition. Bukod dun sa iyong mga nabanggit, or papaano natin mas lalong
liwanag no, sa ating mga viewers na paano ba tumutulong ang DILG NCR o ang DILG para ma-improve ang food security ng ating bansa at syempre para mapababa na rin ang malnutrition lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Opo, Mamila, unang-una nagpapasalamat po ako sa mga nabanggit niyo po na bilang kami po nga ay miyembro ng Regional Nutrition Committee, ang pag-appreciate po ninyo po sa amin pong collaboration po kasama po ang NNC. At kami po ay natutuwa din talaga na sa mga ganun pong gawain ay nakakasama po ang DILG dahil gusto lang po din namin ipabatid sa atin po mga local government units na ang DILG po ay palagi po nilang katuwang nga po sa pag-implement po ng mga programa na ito naman po ay para rin sa atin pong mga mamamayan. So, opo, natanong niyo po talaga pong problema natin ang food security, yun nga po, maliban po sa mga nabanggit ko kanina na pag-i-issue po ng atin pong ng DILG po ng mga polisiya po na may kinalaman sa nutrisyon. Ang DILG po ay nagbibigay din po ng suporta sa mga programang lokal na pangangasiwa sa pagkain at malusog na nutrisyon. At ganun din po ang pagpapahalaga sa mga inisyatiba po kagaya po ng pagkakaroon ng community gardens or urban farming at sustainable food systems. Ang DILG po ay tumutulong talaga sa pagpaplano pa lang, sa stage pa lang po or sa level pa lang po ng pagpaplano at pagpapatupad po ng mga programa upang matapos matugunan ang food security and malnutrition po sa ating bansa. Maliban po doon ay sumusubaybay din po kami sa mga programa at proyekto. Siyempre po ng local government units bilang meron nga po tayong general supervision po sa kanila po. So, ang DILG din po ay tumutulong sa pag-monitor ng pagsulong ng rice fortification program. Actually po, mayroon din po kaming naging polisiya kung saan inaatasan po ang mga local government units na ang rice fortification ay maisama po sa kanilang mga nutrition programs at local nutrition action plans po nila. So ito po ang mga nakikita po ng DILG na maaari po makatulong para po ma-improve ang food security at mapababa nga po ang malnutrition po, lalo na po dito sa Kamaynilaan, Ma'am. Okay, so Charlotte, yung rice fortification, particularly yung pagdadagdag ng iron sa bigas, para makontrol ang anemia. So malaking tulong yun para mapababa yung iron deficiency anemia at masiguro na ang ating mga kababayan meron silang access dun sa mga iron fortified na mga bigas. So salamat sa tulong ng DILG NCR kasi importante talaga yung mga polisiya na yan. Miss Charlotte, na-explain mo na malawak ang responsibilities, ang mandates ng DILG NCR. Sa kasalukuyan po ba, meron kayong mga specific na programa or projects na isinusulong bukod po dun sa mga na-share niya na mga policies, mga programang sinusuportahan ng inyo pong ahensya? Meron po ba kayong gustong i-share na kasalukuyan or current na mga programs or projects na patungkol po sa paglaban natin sa malnutrition? Opo, Mabila. Alam niyo po sa katunayan po, sa taong itong 2023, ang kauna-unahang memorandum circular po ng DILG ay ang DILG MC 2023-001 na naglalayon po talaga na matugunan ang food insecurity ng bansa. Ito po ay na-launch na rin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito po ang tinatawag namin na halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay o ang Hapag Project. Sabi niyo nga po ay kasalukuyan. Actually po, kasalukuyan po talaga ngayong nagkakaroon po ng patawag ang aming DILG Central Office. Kasabay ko po ang meeting ng Hapag para po sa mga implementasyon ng programa na
naaayon dito po sa Hapag Project na talaga pong nutrisyon ang una pong layunin, no? Ang pangunahin po kasing layunin ng proyektong ito or ng programang ito ay mas strengthen ang capacity po ng ating mga barangay tungo sa sustainable agricultural initiatives, no? Ngunit maliban po sa pagkakaroon ng mga barangays ng kani-kanila pong community gardens ay na-reiterate din po dito sa policy na ito ang mga tungkulin, ano ba ang mga tungkulin ng ating mga lokal na pamahalaan sa pagsigurado ng nutrisyon, no? Kagaya po ng siguraduhin na ang kanilang mga local nutrition plans ay nagagawa at na-implement at lalo tigit po no ang masigurado na functional po ang mga local nutrition committees. Ito po mga local nutrition committees sa atin pong level ng city or ng municipality hanggang sa barangay nutrition committees po. Nakapaloob po yan doon sa kauna-unahang memorandum circular ng DILG ngayong taong ito. At ganun din po no ang mga ordinansa na patungkol sa nutrisyon. So may mga national policies po tayo when it comes to nutrition, pero tingnan din po natin ang mga ordinansa na ipinapatupad po ng lungsod at ng bayan at ng barangay po, no? At ganun din po ang pag-inganyo sa ating sa komunidad mismo para po sa mga vegetable, mga fruit garden. So, yun po ang biglang ang naisip ko agad, no, na isa sa talagang programa na ngayon po ay amin pong pinag-uukulan talaga po ng pansin. So sabi ko nga po no, ang programa pong ito ay talaga pong nutrisyon ang pinaka-focus dahil naniniwala rin po naman ang DILG kung gaano po kahalaga na bigyan pong pansin natin ang nutrisyon at ang mga programa po ng nutrisyon. So yun po Ma'am Mila ang programa na talagang naisip ko po kaagad nung tinanong niyo po yung tanong niyo. Yeah. So thank you Miss Charlotte for emphasizing na talagang tinututukan ngayon ng DILG NCR or ng DILG no ng buong ahensya ninyo ang patungkol po sa food security at diyan nga po ay ini-implement ang Hapag project. So Miss Charlotte, ano ulit yung Hapag para matanim sa isip ng ating mga viewers? Opo, ito po ay halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay project po. Ayun, so napakaganda, no? Halina't magtanim ng gulay at prutas sa barangay. So, importante talaga no? Tutukan natin ang ating mga barangay. Sila mismo ay mayroong mga programa or proyekto para ma-improve ang food production at ang napakaganda nga ng naisip ni Secretary Benhar Abalos na isulong yung pagkakaroon ng mga food gardens o yung mga vegetable gardens sa mga bakuran no, sa bawat barangay. And importante yan ngayon ni Charlotte kasi mahal ang presyo ng mga bilihin. Kung ang bawat bahay no, ay merong kitchen garden or food garden na tinatawag, kahit sa paso, empty containers, no, meron silang tanim na gulay, pipitas na lang doon, pangtahog sa kanilang lulutuing pagkain para sa pamilya. So malaking bagay talaga yon. At isa pa na na-appreciate ko, yung sinabi mo, Miss Charlotte, na talagang tinututukan ng DILG na masiguro na ang bawat lokal na pamahalaan, maging iba't ibang level, hanggang sa barangay, city, municipality, barangay, even at the province level, ay magkaroon sila ng local nutrition action plan. At doon ay nakapaloob kung ano yung mga iba't ibang programa na naka-anchor naman sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Kasi, siyempre, Ms. Charlotte, lahat nagsisimula, everything starts with a good plan. Pag walang plano, walang planong pang-nutrisyon, walang pondo na mailalabas para sa nutrition program at walang maipapatupad na mga programa at proyekto, no? So, napakaganda niyan. At isa pa na na-appreciate namin, talagang seryoso ang DILG, no, in ensuring na ang ating mga local government units ay meron kanya-kanyang Local Nutrition Committee. Ito ay ang interagency na committee na kung saan pinangungunahan ng local chief executive,
At sinisiguro ng Local Nutrition Committee makapagplano ng kanilang Local Nutrition Action Plan at mai-implement no, kung ano yung nakaplano. Siyempre, importante yung pagkakaroon ng nutrition budget. So, thank you so much, DILG, kasi bilang miyembro ng NNC Governing Board, ang DILG ay talaga namang malaki yung magagawa niya eh. Kasi siya yung nagbibigay ng general supervision sa ating mga LGU. Alam naman natin na ang implementasyon ng TIPAN ay talagang nasa baba, no? Yung kumbaga ang action daw ay nangyayari sa ating mga local na level. So, ang ating LGU ang tinatawag nating key implementers. And we really need the ILG, no, to help us mobilize our LGUs for nutrition. Ayan. So, Miss Charlotte, doon sa inyo pong pagsusulong ng Hapag Project at ibang mga programa po patungkol sa nutrition, ano po ba yung mga na-experience nyo ng mga challenges, difficulties, and ano po yung ginagawa po ng DILG upang matugunan yung mga challenges na yan? Opo, Mamila. Sa mga challenges naman po no, na na-encounter. So, siguro ito ay base na rin po sa mga resulta po no, ng mga audits, ng mga assessments namin din na medyo may kakulangan pa rin po talaga ang iba po no, sa ating mga local government units na kakayahan nila or kapasidad. Yun nga po sabi nyo simula pa lang sa pagpaplano. So, kapag po kasi may programa na hindi nga po natin na plano ng maayos, ay nagiging challenge po ito no. At simula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad na ng mga programa na ito. So, siguro ang nakita lang po namin is siguro mabigyan pa, ito pa yung challenge, mabigyan pa talaga natin ang mga local government units natin ng kapasidad talaga para maisulong po nila ang kagaya ng mga programa na ipinapatupad po sa national level at sa level po mismo ng lokal na pamahalaan. Yun din, siguro kapag po naituro natin sa kanila kung ano ba talaga ang kahalagahan ng functional, ang kanilang mga local nutrition committees, ang kahalagahan ng kanilang local nutrition action plan. So siguro itong challenge na ito ay kayang-kaya naman po natin na mapagtagumpayan, no? So kasi kailangan din po talaga natin unang ipaintindi sa kanila, sa atin po mga officials, sa atin po mga local officials, barangay officials, ano ba ang kahalagahan? Ano ba ang kahalagahan na meron tayong mga programa na patungkol sa nutrisyon? So unang-una, kailangan din na nilang malaman ano ba ang sitwasyon ng nutrisyon dito sa aking lungsod, sa aking bayan. So kasi kung hindi sila aware kung kailangan pala natin ng mga nutrition action officers, kailangan pala na ang gamitin natin sa nutrition ay ganito ka functional, ganito ka strong. So at pag alam po nila yun, no, alam kong sila na po mismo ang gagawa rin ng paraan ng mga programa. Sila na po talaga makakaisip ng mga programa na sa palagay nila tutugon dito po sa mga nutrition-related na mga problema. Kagaya mga po na nabanggit natin na malnutrition at saka food insecurity. So siguro yun lang po ang nakikita ko na challenge na kung makapacitate natin sila, ma-inform natin sila on the importance po nga nito, ma-engage natin ang ating community, ang ating officials, ang lahat po, no? Ang bawat isa, even po yung mga different sectors, ma-engage natin sila, ma-make natin sila informed and aware, ay sigurado po na tulong-tulong talaga po tayo, no? Sa implement po ng mga programa para po matugunan po natin ang mga challenges na ito po. So yun po, Mamila, ang nakikita ko po na challenge and possible na solution on how para po mapagtagumpayan po. So agree po ako, Ms. Charlotte, sa iyong sinabi na importante talaga na makapacitate natin ang ating mga local government units considering na sila yung key implementers talaga ng ating Philippine Plan of Action for Nutrition. At syempre, kailangan natin na ma-convince ang ating mga local chief executives na gawing priority ang nutrition program at kailangan sila mismo nauunawaan nila kung ano yung mga nutrition challenges ng kanilang locality, no? Kasi nga po ang
mahusay na implementasyon ng nutrition program ay bahagi ng mahusay na pamamahala, ang tinatawag nating good governance. And nabanggit mo, Ms. Charlotte, no, na kailangan natin ma-engage ang iba't ibang sektor. So, ibig sabihin, hindi kaya ito mag-isa ng DILG lang, hindi yan kaya ng NNC. So, kailangan natin ang tulong ng iba't ibang ahensya, ng iba't ibang sektor para yung gusto natin o yung layunin natin na ma-mobilize, makapacitate ang ating mga LGUs for the nutrition program, specifically for the PPAN, para mabigyan ng solusyon ang malnutrition, ay talagang importante na magawa natin. So, thank you, no, for pointing that out. Okay, so, Ms. Charlotte, bilang pangwakas na mensahe, ano po ang nais mo na iwanan na mensahe sa ating mga viewers upang sila po ay ma-encourage? Sabi nga, we need to engage, no? Different sectors, kasama na dyan, no? Ating general public. So, the floor is yours po, Ma'am Charlotte. Opo, Mamila. So, gusto ko lang po siguro iwanan ang mensahe na ito, no? Ang solusyon po sa food insecurity at malnutrition sa ating bansa ay nangangailangan ng kolaborasyon at aksyon mula po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, kagaya nga po ng nabanggit ni Mamila. At may magagawa po tayong lahat, no? Mula po sa national government agencies, sa local government units, sa atin po mga civil society organizations, at hanggang sa community level po. Kung kaya't nais po naming hikayatin po, no, ang inyo pong pakikiisa at pagtulong upang maging matagumpay ang implementasyon po ng mga programa po na may kinalaman sa nutrisyon. So, ang inyo pong partisipasyon, ang inyo pong suporta ay may napakalaking papel po para sa pagbabago at papaunlad po ng kalagayan ng nutrisyon sa ating rehiyon at sa ating bansa. At ang laban po kontra malnutrisyon at kawalan ng seguridad sa pagkain ay isang tungkulin po na kinakailangan gawin nating lahat. So yun nga po, no, ang DILG po kasama lagi po ang NNC, no, ay may malalim po talagang pangarap para sa malusog na kinabukasan ng bawat Pilipino at katuwang niyo po kami, no, sa pagtupad po sa layunin na tiyakin ang kalusugan at kabutihan po ng ating mga kababayan sa lipunan na malaya po mula sa malnutrisyon at kawalan ng seguridad sa pagkain. So, nawa po maging inspirasyon po tayo sa ating kapwa upang maging bahagi ng solusyon sa mga suliranin po na kinakaharap natin sa ngayon. So, maaari po tayong magbahagi ng anuman, magbahagi po ng ating pong kaalaman, magbahagi po ng oras, magbahagi po ng kakayanan, no? Sapagkat sa bawat maliit na hakbang po ay malaki po ang magiging epekto nito sa buhay ng nakararaming Pilipino. Kung kaya tinihikayat po namin kayo na manatiling aktibo at magsilbi bilang tagapagtaguyod ng malusog na nutrisyon sa inyo pong pamilya, no? Sa atin pong komunidad at sa buong bansa. So maraming salamat po at sama-sama po tayong kumilos para sa pagkakaroon ng isang magandang kinabukasan na puno ng kalusugan, kaligtasan at pangkalahatang kaunlaran. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Wow, Miss Charlotte, very well said, no? Maraming salamat po. Nagustuhan ko yung sinabi mo na dapat tayo magtulong-tulong kaisa para tayo lumaya, no, sa malnutrition, sa problema ng malnutrition. So marami kang naiwan na mga magagandang salita, Miss Charlotte, very inspiring. At nagpapasalamat kami sa iyo. Thank you po. Maraming salamat, Miss Charlotte, and ipaabot mo po kay Regional Director Ondet Agustin, aming taus-pusong pasasalamat sa suportang ibinibigay ng DILG-NCR sa NNC at sa programa po na pang-nutrition. Thank you so much, Ms. Charlotte. God bless at ingat ka po lagi. Maraming salamat po, Mamila, at sa NNC. Thank you po. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka.
Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay! Maganda at puno ng impormasyon ang ating usapan ngayong hapon kasama ang Assistant Division Chief of the Local Government Monitoring and Evaluation Division ng DILG-NCR na si Ms. Charlotte Publico. Sana'y mas na-appreciate ninyo ang role ng DILG-NCR at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng stakeholders, ilang ng government, pati na rin ang iba't ibang non-governmental organizations para masiguro na nai-implement ang Philippine Plan of Action for Nutrition mula national hanggang local level. Ating tandaan ang solusyon sa malnutrition ay hindi kaya ng iisang sektor lamang. Ang pagsugpo sa malnutrition ay nangangailangan ng multi-sectoral at kolektibong pagkilos ng iba't ibang sektor sa lahat ng level mula sa national, regional at local levels. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay ating makikilala ang chair ng Regional Nutrition Committee, ang DOH Metro Manila Center for Health Development. Para sa mga iba pang impormasyon, ibisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa NNC at sa PPAN. Dito na po nagtatapos ang episode 5 na ating Nutri-serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng Nutri-serye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante.